Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naranasan nyo na po bang ngumuya ng isang bagay sa loob lamang ng 60 segundo at nakatulog ng mahimbing sa buong gabi nang hindi man lang nagigising para gumamit ng banyo? Tila nakakagulat, hindi po ba? Lalo na kung ilang taon na kayong gumigising ng 2:00 ng madaling araw at pagkatapos ay 4:00 na naman, dahan-dahang naglalakad sa malamig na sahig para lamang sa ilang patak ng ihi. At pagsapit ng umaga, mabigat ang inyong katawan, parang may ulap sa inyong isipan, at kahit ang mainit ninyong kape ay hindi na nagdudulot ng parehong sigla tulad ng dati. Aking mahal na senyor, kung pamilyar po ito sa inyo, alalahanin ninyong hindi kayo nag-iisa. Sa buong Pilipinas, libu-libong senior ang dumaranas ng ganitong pagsubok gabi-gabi. Pero ang magandang balita ay mayroong natural na paraan para mabawasan ang pag-ihi sa gabi at nagsisimula ito sa isang maliit na pampalasa na nasa inyong kusina na. Sa video na ito, ipapakita ko kung paano ang pagnguya ng pampalasang ito sa loob lamang ng 60 segundo ay makakatulong sa inyong pantog, magpapakalma sa inyong mga ugat at tutulong sa inyong makatulog ng mahimbing ng walang gamot, walang side effects, at hindi kailangang baguhin ang inyong buong routine. Kaya't manatili po kayo dahil ang susunod na ilang minuto ay maaaring magdulot ng tunay na ginhawa sa inyong mga gabi. Bago tayo magsimula, gusto ko pong pumalaman kung taga saan po kayo nanonood ng video na ito at anong oras na po diyan ngayon. Pakishare naman po sa mga komento sa ibaba. Kahit isang maliit na sandali mula sa inyong araw ay isang bagay na tunay kong pinapahalagahan. At kung makita ninyong nakakatulong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para hindi kayo makaligtaan ng isa pang natural health tip na ginawa, lalo na para sa mga senior na tulad ninyo. Naisip nyo na po ba kung bakit kayo ginigising ng inyong katawan ng 2:00 o 3:00 ng umaga kahit hindi naman puno ang inyong pantog? Bakit gustong matulog ng inyong isip pero ayaw manatiling tahimik ng inyong katawan? Paulit-ulit kayong inaaya na maglakad patungo sa banyo. Hindi lang po ito tungkol sa edad, aking kaibigan. Ito ay paraan ng pakikipag-usap sa inyo ng inyong katawan. At kung minsan, ang sagot ay hindi matatagpuan sa matatapang na gamot, kundi sa isang bagay na kasing liit at simple ng isang buto. Isang buto na marahil ay ginagamit ng inyong lola araw-araw. Tinatawag natin itong methi o fenugreek. Sa maraming tahanang Pilipino, ang fenugreek ay ginagamit sa pagluluto at mga sausawan at sa mga remedyong ipinasa sa bawat henerasyon. Ngunit, ang hindi alam na ng maraming senior ay mayroon ding tahimik na kapangyarihan, ang fenugreek na pakalmahin ang pantog at tulungan kayong makatulog ng mas mahimbing sa gabi. Kasi po, pagkatapos ng edad na 60, unti-unting nawawalan ng kontrol ang ating katawan sa balanse ng likido nito. Ang hormone na nagsasabi sa ating mga bato na bagalan ang paggawa ng ihi sa gabi na tinatawag na vasopressin ay nagiging hindi na gaanong aktibo. Dahil dito, patuloy na gumagawa ng ihi ang inyong mga bato kahit na nagpapahinga ang inyong katawan at masyadong mabilis mapuno ang inyong pantog. Dito na po makakatulong ang fenugreek. Ayon sa sinaunang kaalaman sa kalusugan, sinusuportahan ng fenugreek ang balanse ng kapha, ang elementong konektado sa mga likido at bigat sa katawan. Dahan-dahan nitong pinapakalma ang ibabang bahagi ng tiyan, binabawasan ang pamamaga ng tiyan, at pinapahinahon ang pamamaga sa loob ng lining ng pantog. Ipinapakita rin ng modernong pananaliksik
na ang fenugreek ay naglalaman ng mga compound na tumutulong sa pag-regulate ng blood sugar, pagbabawas ng bahagyang pamamaga, at pagsuporta sa balanse ng hormone. Ngunit gagana lamang ito kung tama ang paraan ng pag-inom ninyo ng fenugreek, hindi bilang bahagi ng hapunan, kundi bilang isang maliit na gawain bago matulog. Magsangag lang po ng sangkapat, 1 na konsatre na kutsarita ng buto ng fenugreek ng bahagya. Walang mantika, sangagin lang po sa kawali sa loob ng 1 o 2 minuto. Pagkatapos, nguyaing mabuti sa loob ng hindi bababa sa 60 segundo, mga 1 oras bago kayo matulog. Pagkatapos ngumuya, uminom ng 1 o 2 lagok ng maligamgam na tubig. Walang malamig, walang matamis, simpleng maligamgam na tubig lamang para gabayan ang fenugreek ng dahan-dahan sa inyong sistema. Maaari ninyong itanong, ligtas ba ito para sa lahat? Kadalasan, oo. Ngunit kung kayo po ay may sensitibong tiyan, mas mabuting subukan ito pagkatapos ng inyong hapunan, hindi kapag walang laman ang tiyan. At tulad ng kahit ano, subukan muna ito sa loob ng 3 hanggang 4 araw. Pakinggan ang inyong katawan, pagkatapos ay ipagpatuloy. Hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo si Mang Lito mula sa Cebu. Siya ay 72, isang retiradong opisyal ng bangko na maraming taong nahirapan sa pagtulog. Nagigising siya ng 2 o 3 beses bawat gabi, pakiramdam ay hindi mapakali at pagod sa umaga. Isang gabi, iminungkahi ng kanyang manugang na subukan niyang ngumuya ng buto ng fenugreek tulad ng ginagawa ng kanyang lola. Nag-aalinlangan siya noong una, ngunit sinubukan niya ito sa loob ng 7 gabi. At sa 8 umaga, ngumiti siya at sinabing, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakatulog ako ng 5 oras ng diretso. Magaan ang pakiramdam ng aking mga binti at kalmado ang aking isip. Kaya mahal kong senior, marahil ang solusyon na hinahanap ninyo ay hindi malayo. Maaaring tahimik itong nakaupo sa inyong lalagyan ng pampalasa, naghihintay na maging bahagi ng inyong gabi-gabing gawain. At kung minsan, ang pagnguya ng isang maliit na buto sa loob lamang ng 1 segundo ay sapat na upang bigyan kayo ng kapayapaan na matagal nang hinihiling ng inyong katawan. Naramdaman nyo na po ba na puno ang inyong pantog sa gabi kahit nakakaunti lang ang ininom ninyong tubig pagkatapos lumubog ang araw? Nagigising kayo ng 2 o 3 beses, dahan-dahang naglalakad papunta sa banyo at nagtataka kung bakit hindi kayo hinahayaan ng inyong katawan na magpahinga ng payapa. Ngunit kung minsan, aking kaibigan, ang problema ay hindi lamang ang inyong pantog. Ito ay ang hangin na nakulong sa inyong tiyan. Oo, ang hindi komportableng kabag, ang hindi nakikitang pamamaga na madalas nating binabaliwala sa araw, ay maaaring pumindot sa pantog sa gabi. Lumilikha ito ng maling pagkaapurahan, nagpapadala ng mga senyales sa inyong utak na kailangan ninyong umihi kahit nakakaunti lamang ang laman nito. Ngayon, narito ang isang simpleng bagay na maaaring makatulong. Isang maliit na buto na ginagamit sa halos bawat kusinang Pilipino, ajwain o karom seeds. Sa loob ng maraming henerasyon, pinagkatiwalaan ng ating mga nakatatanda ang ajwain para maibsan ang hindi pagkatunaw ng pagkain, linisin ang tiyan, at kahit napagaanin ang paghinga. Ngunit ang hindi alam ng marami ay nakakatulong din ang ajwain na bawasan ang hangin sa bituka, na siya namang nagpapakalma sa presyon sa pantog. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang ating panunaw. Ang mga kalamnan ng tiyan at bituka ay nagiging hindi na gaanong aktibo.
dahan-dahang gumagalaw ang pagkain. Mas madalas mangyari ang fermentation at naiipon ang hangin, lalo na kung huli tayong kumain ng hapunan o kumain ng mabibigat na ulam. Ang sobrang hangin na ito ay tumataas sa gabi at pumipinduot sa mga kalapit na organo tulad ng pantog at mga bato. Hindi ito mapanganib, ngunit ito ay lubhang hindi komportable at madalas na tunay na dahilan sa likod ng madalas na pag-ihi sa gabi. Ang ajwain ay gumagana sa isang magandang paraan. Naglalaman ito ng mga natural na compound tulad ng thymol na dahan-dahang nagpapagana sa panunaw ng hindi masyadong malupit. Ang sangkapat, 1/4 na kutsarita lamang ng ajwain ng inunguya pagkatapos ng hapunan ay tumutulong sa tiyan na ilabas ang nakulong na hangin at maiwasan ang pamamaga bago matulog. Gusto ng ilang mga senior na ihalo ito sa isang kurot ng asin na itim o kalanamak na nagpapasarap sa lasa at nagpapabuti sa epekto nito. Pagkatapos ngumuya, uminom ng isang lagok ng maligamgam na tubig at umupo ng mahinahon sa loob ng ilang minuto. Yun lang. Walang tableta, walang pulbos, isang maliit na tradisyon lamang na tahimik na sumusuporta sa inyong ginhawa at pagtulog. Ngayon, pakitandaan po na ang ajwain ay may epekto ng pag-init. Nangangahulugan ito na hindi ito dapat inumin kapag walang laman ang tiyan o sa malalaking dami. Para sa mga may acidity o napakasensitibong tiyan, mas mabuting subukan ito pagkatapos kumain at obserbahan ng dahan-dahan. Kung gagamitin sa tamang paraan, maaari rin itong makabawas ng sakit sa tiyan, mapabuti ang kalidad ng pagtulog, at kahit na maibsan ang pagkapagod sa umaga. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang kwento. Si Aling Sita mula sa Davao ay 70 taong gulang. Nagigising siya ng 3 beses bawat gabi sa loob ng maraming taon. Umiinom siya ng mas kaunting tubig, iniiwasan ang mga prutas sa gabi, ngunit sira pa rin ang kanyang tulog at mabigat at mapurol ang mga umaga. At isang gabi, iminungkahi ng kanyang kapitbahay na subukan niyang ngumuya ng ajwain pagkatapos ng hapunan sa loob lamang ng 5 gabi. Sa kanyang pagkagulat, sa ika-5 araw ay 1 beses na lang siyang nagising at kahit iyon ay naramdaman niyang kayang-kaya. Sinabi niya sa akin, "Hindi ko akalain na ang hangin pala ay maaaring makaistorbo sa pantog. Ngayon, mas kalmado na ang tulog ko, mas matatag ang aking mga iniisip." Kaya mahal kong senior, kung minsan ang ating katawan ay hindi humihingi ng gamot, kundi ng pag-unawa lamang. Ang presyon sa inyong tiyan ay maaaring maliit, ngunit malaki ang epekto sa inyong pahinga. Ang ajwain ay maaaring isang buto lamang, ngunit kapag ginamit ng may pag-iingat, ito ay nagiging susi sa mapayapang pagtulog at mas magaan na katawan. Naisip nyo na po ba kung bakit kahit na mas kaunti ang iniinom ninyong tubig sa gabi, paulit-ulit pa rin kayong ginigising ng inyong pantog? Pakiramdam ninyo ay nagawa na ninyo ang lahat ng tama. Walang kape pagkatapos ng 6:00 ng gabi, walang prutas pagkatapos ng hapunan, at gayon paman, napuputol ang inyong tulog. Ang inyong katawan ay hindi mapakali, malamig ang inyong mga paa, malabo ang inyong isip pagsapit ng umaga, at bawat pagpunta sa banyo ay parang isang pasanin. Aking mahal na senior, maaaring hindi lamang ito tungkol sa pantog mismo, kundi sa banayad na ritmo ng inyong mga bato. Habang tayo ay tumatanda, ang mga bato ay hindi eksaktong bumabagal, ngunit humihinto sila sa pag-a-adjust ng maayos sa oras ng araw. Sa isang malusog na batang katawan, isang hormone na tinatawag na vasopressin ang nagsasabi sa mga bato na pabagalin ang produksyon ng ihi sa gabi.
Ngunit pagkatapos ng edad na 60, humihina ang hormone na ito at patuloy na nagsasala ang mga bato sa parehong bilis araw at gabi. Nangangahulugan ito na mas mabilis mapuno ang inyong pantog kahit na mas kaunti ang inyong iniinom at nagdurusa ang inyong pagtulog. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang tungkol sa isang maliit na buto na maaaring makatulong na ibalik ang balanseng iyon, jeera o kumin. Hindi lamang ito isang pampalasa sa kusina, kundi isang tahimik na katulong para sa atay, mga bato at panunaw. Sa parehong sinaunang kaalaman at modernong agham, ang kumin ay kilala sa pagsuporta sa malusog na metabolismo at pag-regulate ng balanse ng tubig sa katawan. Kapag ininom sa tamang oras, nakakatulong ang kumin na bawasan ang bigat ng trabaho ng inyong mga bato sa gabi. Sinusuportahan nito ang atay sa pagtunaw ng mga lason sa araw upang ang inyong sistema ay maging mas magaan pagsapit ng oras ng pagtulog. Nakakatulong din ito sa banayad na regulasyon ng hormone na nagpapahintulot sa inyong katawan na tumugon ng mas mahusay sa natural na ritmo ng araw at gabi. Ngayon, paano ninyo ito dapat inumin? Napakasimple. Bahagyang sangagin ang kalahating kutsarita ng kumin. Walang mantika, walang asin. Painitin lamang ito ng dahan-dahan sa isang kawali sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, nguyaing mabuti bandang 30 o 8 nanomogo ng gabi. Hindi masyadong malapit sa oras ng pagtulog. Kung gusto ninyo, maaari rin ninyo itong nguyain kasama ng isang maliit na hiwa ng sariwang luya na nagdaragdag ng init at nagpapabuti ng panunaw. Uminom ng 1 o 2 lagok ng maligamgam na tubig. Pagkatapos nito, wala nang iba pang kailangan. Ang gawaing ito ay lalong kapaki-pakinabang para sa mga senior na may tendensyang uminom ng mas maraming tubig sa gabi. Sa ating pamumuhay, maraming tao ang nakakalimutang uminom ng sapat na tubig sa umaga at pagkatapos ay sinusubukang bumawi pagkatapos lumubog ang araw. Tinutulungan ng kumin na harapin ang sobrang bigat na iyon at binibigyan ang mga bato ng oras upang magpahinga habang natutulog. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Mang Ramon mula sa Iloilo. Siya ay 69, isang retiradong opisyal ng RILS na punas na nagigising ng 3 beses bawat gabi sa kabila ng napakakaunting iniinom pagkatapos ng simisamgo ng gabi. Sinimulan niyang nguyain ang kumin tuwing gabi pagkatapos ng kanyang paglalakad at sa loob ng tamo araw ang kanyang mga pagbisita sa banyo sa gabi ay bumaba sa 1 na lamang. Simple ang kanyang mga salita. Wala akong masyadong inaasahan, ngunit mas malalim na ang tulog ko ngayon at parang bago ang pakiramdam ko sa umaga. Kaya mahal kong kaibigan, hindi laging tungkol sa paggawa ng mas marami. Minsan, ang sagot ay ang paggawa ng isang maliit na bagay sa tamang oras. Ang isang kurot ng kumin na nginunguya ng may intensyon ay maaaring ang kailangan lang ng inyong mga bato upang mahanap muli ang kanilang tahimik na ritmo. At kasama niyan, maaaring bumalik ang inyong tulog tulad ng isang pamilyar na kanta, malambot at matatag na tumutugtog sa likod ng inyong mapayapang gabi. Kung minsan, ang pinakamaliliit na pagbabago ang nagdudulot ng pinakamalaking ginhawa, lalo na pagdating sa mga tahimik na abala na ating dinadala pagkatapos ng edad na 60. Ang paggising sa kalagitnaan ng gabi, hindi 1 beses, kundi 2 beses, para lamang maglabas ng kaunting ihi, nakakapagod ito at higit pa sa katawan
naaapektuhan nito ang isip. Pakiramdam ay putol-putol ang tulog, mapurol ang mga umaga, at ang buong araw ay may dalang pakiramdam ng pagod. Ngunit paano kung ang sagot ay nasa isang bagay na ginagamit natin araw-araw sa ating kusina? Dania o coriander seeds o buto ng kulantro. Hindi lamang para sa lasa, kundi para sa kapayapaan, para sa uri ng pahinga na tahimik na hinahangad ng inyong katawan. Sa sinaunang kaalaman, ang buto ng kulantro ay kilala sa kanyang katangiang nakapagpapalamig. Nakakatulong itong balansehin ang peta, ang elemento ng apoy sa katawan. Habang tayo ay tumatanda, tumataas ang ating panloob na init, lalo na kapag kumakain tayo ng maalat, maanghang, o pritong pagkain para sa hapunan. Ang sobrang init na ito ay nag-iirita sa lining ng pantog at maaaring magdulot ng pakiramdam na parang nasusunog o maling pagkaapurahan na umihi sa gabi. Ang buto ng kulantro ay gumagana tulad ng isang banayad na simoy. Pinapakalma nito ang daanan ng ihi at tinutulungan ang katawan na ilabas ang sobrang likido sa araw. Sa paggawa nito, nananatiling mas kalmado ang pantog sa gabi at hindi napipilitang magtrabaho ng sobra ang mga bato habang kayo ay natutulog. Sinusuportahan din ng modernong agham ang karunungang ito. Ang buto ng kulantro ay naglalaman ng mga natural na compound na bahagyang nagtataguyod ng pag-ihi at nagbabawas ng water retention. Nakakatulong din itong bawasan ang panloob na pamamaga, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng tahimik na paggabay sa inyong katawan pabalik sa balanse. Para sa mga senior na nakakaramdam ng init sa tiyan, bahagyang pamamaga sa mga paa, o isang pakiramdam na hindi mapakali pagkatapos lumubog ang araw, ang buto ng kulantro ay maaaring mag-alok ng ginhawa. Paano ito gamitin? Simple lang ang proseso at madali itong isama sa inyong routine sa gabi. Bahagyang sangagin ang kalahating kutsarita ng buto ng kulantro. Sangagin lamang, hindi kailangan ng mantika. Nguyaing mabuti ang mga buto mga 30 minuto pagkatapos ng hapunan, hindi bago mismo matulog. Ngunit habang nagsisimula ng huminahon ang inyong katawan, kung gusto ninyo ng kaaya-ayang pakiramdam sa bibig, maaari kayong maghalo ng ilang buto ng haras o fennel seeds na nagpapasariwa ng hininga at nagre-relax ng mga ugat. Sundan ito ng ilang lagok ng maligamgam na tubig. Sapat lang para dahan-dahan itong bumaba. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo si Nanay Remedios mula sa Batangas. Siya ay 74, isang retiradong guro ng Filipino, at sa halos 2 taon, ang kanyang mga gabi ay puno ng maikli at putol-putol na tulog. Nagigising siya bandang 1 ng umaga at muli ng 3:30, hindi dahil sa sakit, kundi hindi na makabalik sa tulog pagkatapos pumunta sa banyo. Iminungkahi ng kanyang apo na po nag-aaral ng tradisyonal na medisina na nguyain ang buto ng kulantro tuwing gabi bilang isang ritual bago matulog, tulad ng isang malambot na uyayi. Sa loob ng 1 linggo, si Nanay Remedios ay natutulog na ng 6 na buong oras nang hindi nagigising, walang stress, walang gamot. Sinabi niya, "Hindi ko akalain na ang isang bagay na napakasimple, napakapamilyar, ay maaaring magdulot ng ganitong kalaking pagkakaiba. Ang aking katawan ay muling naging tahimik." Mahal na senior, ang inyong katawan ay hindi sira. Ito ay humihingi lamang ng ritmo, ng pag-aalaga, ng kapayapaan. At kung minsan, ang kapayapaang iyon ay nagsisimula sa isang buto na dahan-dahang nginunguya sa ilalim ng malambot na dilaw na ilaw ng inyong tahanan sa gabi. Hayaan ninyong gawin ng buto ng kulantro ang kanyang tahimik na gawain at hayaang bumalik ang inyong mga gabi sa kung ano ang dapat nilang kahinatnan.
kalmado, nagpapagaling, at buo. Sa ilang gabi, hindi ang pantog ang gumigising sa inyo. Ito ay isang lamig sa tiyan, isang tahimik na pagkabalisa sa kaibuturan. Maaari ninyong maramdaman ang pagnanais na umihi, ngunit kapag naglakad kayo papunta sa banyo, ilang patak lamang ang lumalabas. At muli makalipas ang 2 oras, parehong bagay. Mga matang kalahating nakapikit, mabibigat na binti, katawan na naghahangad ng pahinga. Ito ang tinatawag ng maraming senyor na maling pagkaapurahan o false urge. Kapag ang pantog ay nagpapadala ng mga senyales, bago pa man ito mapuno, at kahit na parang maliit na abala, ninanakaw nito ang inyong tulog, pinapahina ang inyong araw, at dahan-dahang binabawasan ang inyong enerhiya. Ngunit alam niyo po ba, aking mahal na senyor, na ang init, simpleng natural na panloob na init, ay maaaring makabawas sa mga maling senyalis na ito? Isa sa pinakasimpleng paraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng isang bagay na marahil ay nasa inyong lalagyan na ng pampalasa, pamintang buo o black pepper. Sa loob ng maraming siglo, ginamit na ng ating mga tahanan ang paminta hindi lamang para sa lasa, kundi bilang isang lunas. Pinapabuti nito ang panunaw, sumusuporta sa daloy ng dugo, at lumilikha ng banayad na init sa loob ng tiyan na mahalaga sa gabi. Pagkatapos ng edad na isinta, humihina ang ating panloob na init, at ito ay nagiging sanhi ng pakiramdam na mas malamig ang tiyan, lalo na habang natutulog. Ang malamig na pakiramdam na ito ay nag-iirita sa mga kalamnan ng pantog na nagiging sanhi ng pag-urong nito kahit nakakaunti pa lamang ang naiipon na ihi. Nakakatulong ang pamintang buo na itama ang kawalan ng balanseng ito. Hinihikayat nito ang init, sumusuporta sa maayos na panunaw, at nagbibigay daan sa pantog na mag-relax muli. Kapag ininom sa napakaliit na halaga, sinasabi nito sa mga nerbiyos sa paligid ng ibabang bahagi ng tiyan, ligtas ka, pwede ka nang magpahinga. Ngayon, maaari nitong lubos na mabawasan ang tinatawag nating nocturnal bladder confusion, ang pagnanais na umihi kahit na 1/4 pa lang ang laman ng pantog. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ito gamitin ng ligtas at banayad. Sa gabi pagkatapos ng hapunan at pagkatapos ninyong magpahid ng maligamgam na langis ng linga sa inyong mga talampakan, umupo ng mahinahon. Kumuha ng 1 o 2 buong paminta, hindi nahihigit pa, at nguyaing mabuti ng may kamalayan. Pagkatapos nito, uminom ng kaunting maligamgam na tubig. Pagkatapos, ipikit ang inyong mga mata, huminga ng malalim, at hayaang manatili ang init. Ang gawaing ito ay maaaring mukhang simple, ngunit may malalim itong epekto. Sa loob ng ilang araw, maraming senyor ang nag-uulat na mas kaunting beses silang nagigising, mas mahaba ang tulog, at mas sariwa ang pakiramdam sa umaga. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Mang Nestor mula sa Baguio. Siya ay 69 na taong gulang, retirado mula sa isang negosyo ng tela, at 4 na beses nang nagigising tuwing gabi. Sinubukan niyang iwasan ang tubig, inilipat ang kanyang hapunan, kahit na nagsusuot ng dagdag na medyas, ngunit patuloy pa rin ang pagnanais na umihi. Pagkatapos, sa payo ng isang naturopat, sinimulan niyang nguyain ang 2 buton ng paminta bago matulog. Sa loob lamang ng 3 araw, ang kanyang mga pagpunta sa banyo sa gabi ay nabawasan mula 4 hanggang 2, at bumalik ang kanyang ngiti pagsikat ng araw. Siyempre, ang lunas na ito ay hindi para sa lahat.
Kung kayo ay dumaranas ng almoranas, ulcer o napakasensitibong panunaw, mas mabuting iwasan ang pamintang buo o humingi ng gabay medikal. Ngunit para sa marami, ang maliit na pampalasang ito na iniinom ng may pag-iingat ay nagiging isang tahimik na tagapag-alaga ng gabi. Kaya mahal kong kaibigan, hindi lahat ng solusyon ay nangangailangan ng reseta ng doktor. Minsan, ang landas tungo sa mas malalim na pahinga ay nagsisimula sa kusina, sa mainit na langis na ipinapahid mo sa iyong mga paa, at sa dalawang itim na buto na nginunguya mo ng may pag-asa, nagtitiwala na alam pa rin ng iyong katawan kung paano pagalingin ang sarili nito ng dahan-dahan at natural. Kaya aking mahal na senior, kung nakikinig pa rin po kayo, nangangahulugan ito na tunay ninyong pinapahalagahan ang inyong kalusugan, ang inyong pagtulog at ang inyong kapayapaan ng isip. At ngayon, alam na ninyo na ang paulit-ulit na paggising sa gabi ay hindi laging tungkol sa edad. Madalas, ito ay tahimik na paraan ng inyong katawan ng pagsasabing, kailangan ko ng pag-aalaga, kailangan ko ng balanse, kailangan ko ng pahinga. Hindi ninyo kailangan ng matatapang na gamot o mamahaling paggamot para ayusin ito. Kung minsan, ang paggaling ay nagsisimula sa isang bagay na kasing simple ng isang buto, isang pampalasa mula sa sarili ninyong lalagyan sa kusina. Fenugreek, ajwain, cumin, buto ng kulantro, at pamintang buo. Bawat isa sa mga ito ay higit pa sa isang pampalasa. Sila ay isang regalo. Isang regalong ipinasa sa mga henerasyon ng mga tahanang Pilipino na nagdadala ng init, karunungan, at natural na ginhawa. Subukan po ang isa lamang. Magsimula ng dahan-dahan. Pumili ng isang pampalasa at sundin ang paraan. Nguyaing mabuti, uminom ng maligamgam na tubig, umupo ng tahimik. Gawin ito sa loob ng 3 gabi at pagkatapos ay pakinggan ang inyong katawan. Kung mas kaunting beses kayong nagigising, kung ang inyong tulog ay mas malalim, pakishare naman po iyan sa iba dahil ang inyong maliit na kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa isa pang senior na tahimik na nakikinig tulad ninyo. Ang mahalagang aral po rito ay ito: ang ating katawan ay may likas na kakayahang magpagaling. At madalas, ang mga pinakasimpleng lunas na mula sa kalikasan ang pinakamabisa. Huwag po nating maliitin ang kapangyarihan ng mga maliliit na bagay na nasa ating paligid. At kung handa na po kayong magsimula, inaanyayahan ko po kayong i-type ang salitang pag-asa sa mga komento. Ang isang salitang iyon ay maaaring simula na rin ng paggaling ng iba. At kung nakita ninyong nakakatulong ito, mangyaring huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para muli di tayong magkita na may mas marami pang natural na paraan para gumaan ang pakiramdam, lumalim ang tulog, at mamuhay ng mas magaan. Ibahagi rin po ninyo ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na maaaring nangangailangan din nito. Hanggang sa muli, dalangin ko po na ang inyong gabi ay maging payapa, tulad ng simoy ng hangin sa simbahan, at ang inyong umaga ay kasing init ng inyong unang higop ng kape.